underground ang mga tangke niyan. Siyempre, yan yung gasolina, pag nilagay mo dyan, parang alcohol yan mamaya-maya, tuyo na yan, nag-vent yan. Pag nag-build up yung pressure ng Marcos, minsan siguro yung impormasyon na nakakarating. Hindi nakakarating. Kasi di ba may kasabihan sila, it's lonely at the top. Pag nasa tuktok ka, yung impormasyon hindi agad makarating sa'yo, napifilter Tama. Oo, kaya minsan mali yung iyong desisyon. Yun. At tulad ng ginagawa ni Pangulong Marcos ngayon, sana sincere ito at hindi pa balat bunga, hindi pa kitang tao, yung kanyang panawagan na magbitiw ang lahat ng mga miyembro ng gabinete. Ito. Saguro. Ang tagal namang na-realize ni Pangulong Marcos yung political ramifications at implications ng pagkatalo ng majority. Sinasabi ko majority kasi ang majority ng 12 ay 7. Diba noon mukhang ang mananalo ay GIS Diba yung 12? Hindi, ang ibig kong sabihin, ang mananalo ng administrasyon, yung alyansa, ay GIS. Sabi niya, referendum ito sa aking pamamahala. Akala niya kasi kung GIS ang mananalo, majority, approve siya. Approve na. Ayaw kasi nilang maniwala na mababa ang approval rating, hindi kursunada ng karamihan ng mga Pilipino ang pamamahala ni Pangulong Marcos. Dapat yan malaman niya para nakaka-adjust siya. Hindi yata nakakarating sa kanya. So sige, banat lang, banat. Pina-impeach si Sara Duterte, bagamat karamihan ng taong bayan ayaw. Naggawa pa sila ng mga survey na sinasabi daw. Meron yung youth bayuyut yata yung survey na yun Marcos Youth, yun na nagsasurvey, sinasabi. Alam nyo, yung mga ganyang mga Marcos Youth na nagsasurvey na binibilog nyo yung ulo ng Pangulo, hindi po kayo nakakatulong. Kasi kag hindi po tama ang impormasyon na dumarating sa Pangulo tungkol sa nangyayari sa ground, sa ordinaryong tao, hindi po siya nakakapagdesisyon ng maayos. Tama. Binubola nyo na mataas ang approval rating mo, mahal ka ng tao, o di ang banat lang siya ng banat, akala nyo yung mga ginagawa niya ay tama. Anong ginawa? Notwithstanding na nagrally na nga ang INC, marami na nga tao. Yung survey na yun ng Marcos Youth, puwet survey yun Sinasabing karamihan daw ng tao pabor sa pag-impeach kay Sara Duterte. 32 million nga ang bumoto ron, mas maraming boto kaysa kay Pangulong Marcos. Bago sasabihin mo, yung mga tao gustong ma-impeach. Katotohan yun. Misinformation talaga. Anong ginawa? Tinuloy nila impeachment. Kengko yung ginawa nila yan. Bakit? Alam naman nila kahit i-transmit nilang impeachment sa Senado, wala mangyayari. Bakit? Dahil in recess. Ayun. Bakit? Dahil yung ibang mga nasa Senado ay mga ngampanya. Sila rin yung mga miyembro ng mababang kapulungan. Mga ngampanya rin. Bago, eto nakakatawa, sasabihin nyo. Hindi. Halos 100 noong mga pumirma na ma-impeach si Pangumalamang Pangulong Sara Duterte ay na-re-elect. Ibig sabihin, approve sa mga tao. Ayun. Ay nako, mali po yung analysis nyo. Iba po ang dynamics ng lokal sa nasyonal. Siyempre, halimbawa si Luistro, nanalo. Siyempre, iba yung dynamics ng lokal Sa kanya lang yung lugar. Sa kanya lang yun. Gusto noon kay Luistro for whatever reason. Baka natatawa sa itsura niya o natutuwa doon sa sayaw niya na para siyang lumalaktaw na palaka. O baka yung mga akap at saka yung AX ay tumalab. Yung mga ayuda-ayuda, hindi natin alam Pero the fact remains na yung mga ayaw sa impeachment na tumakbong senador, karamihan nanalo. Ayun. Bilyar, Marcos, Marcoleta, Go, De La Rosa. Yan lahat yan at saka yung mga neutral. Yung mga hindi natin alam. Si Bam hindi natin alam. Yung mga solo flight. Yung mga staunchly pro-impeachment lots. Manny Pacquiao, Abalos, yung alam nilang talagang pro-impeachment, nangamoting lahat. Tolentino, yan, di ba? Yun ang referendum national. Tinira pa rin niya impeachment, hindi siya gumawa ng hakbang. Alam nyo, walang maniniwala, bagamat sinasabing independent under the Constitution ang lehislatura. Alam nyo, huwag na tayong maglokohan dito. Sumusunod yan lagi sa presidente. Kung sinong presidente, sinusunod yan. Tama. Ng mga nasa mababang kapulungan. Like it or hate it, the fact remains, may supermajority ka. Yan, lahat ng majority ng mga miyembro ng House ay nasa partido, kung hindi man partido mismo ng Pangulo, ay
allied o kaalyado ng Pangulo, huwag mong sabihin, Pangulo ko, congressman ka, Kong, huwag na natin tuloy ang impeachment. Makakasama yan. O magkakawatak-watak. Huwag mo sabihin yung congressman, sasabihin na, hindi, Mr. President, tutuloy ko, bahala ka sa buhay mo. O, walang ganun. Yung speaker, sasabihin mo, Speaker, insan, huwag mo nang ituloy yan. Sige na, makakasama sa atin. Huwag mo sabihin, hindi siya susundin noon. Tabaka, hindi nga siya sinusunod. Kasi yung National Expenditure Program niya, hindi sinunod eh. Correct. Pinaglalalagay doon sa mga akap. Kaya nanalo yung 100. Taas na congressman na pumirma. At saka plus yung revelation ni Toby Chanko, di ba? Na ginamit yung pangalan ng Pangulo na, pumirma kayo dyan, yung conditional release nyo, ibibigay sa inyo, magagamit nyo sa kampanya. Obvious naman, para doon yung conditional release, kaya nagkukumahog yung mga congressmen na kunin yun, di ba? Kaya pumirma lahat. Kaya bilib ako sa mga hindi pumirma. Yan si Bernadette Herrera, hindi yata pumirma, no? Yan, iniipit ngayon. Yung Duterte Youth, hindi pumirma, iniipit ngayon. Ganyan ang realidad. So, Mr. President, do not tell me na hindi nyo kayang pigilin yan. BS po yan. Kakala ko dati ang BS, BS Aquino lang eh. Wag sana kayong sumama sa hanay na yan. Pagkatapos, when he was chastised na, natalo yung mga kandidato ko Pero po, ilan lang ang nanalong kandidato niya? 5. Yung iba doon hindi pa siya sigurado. Katulad ni Ping Lacson na si Tito Soto. Whether or not sa alyansa yan, panalo yan eh. Hindi natatalo yan kasi independent nga ang stance niyan. Independent sila. Kami ni Senator Ping, may differences kami niyan. But in fairness to him, bilib ako sa kanya dahil hindi siya kumukuha ng pork barrel mulat sa pool. At independent siya. Tingin ko kung nasaan sa tama. Ang problema lang naman kami dyan dun sa Dacer Corbito nang naging abogado ko ng isang witness laban sa kanya. Naintindihan naman niya kasi yung mga hearings na kasama si Senator Bato na iniimbestigahan namin yung communist influence sa mga eskwela. Nag-uugnayan naman kami ni Senator Lacson. Okay naman si Senator Ping. Independent yan, si Tito Soto. Maayos yan. Pero laging panalo yan. So kung tatanggalin mo si Ping at si Tito, first name talaga paring Ping. Si paring Tito, si paring Ping. Tatlo lang. Kung tutusin ang nanalo na talagang identified kay Pangulong Marcos. So siguro na-shock siya. Nagulat. Paano kayang itsura niyo na-shock siya? Tingnan natin. 1, 2, 3. Yun, gano'n. Isa-isa. Na-shock si Pangulong Marcos. 1, 2, 3. Ganun artista talaga yan. Nung na-shock siya na talagang bugbog sarado yung kanyang mga bets sa Senado. Alam mo, tinatala niya yung mga bets niya di ba? Ang tawag doon, nilalag niya yung mga kandidato. Ang tawag doon, bet lag. Yung